Alexa POV. Kung gaano kainit ng pagtanggap ni Lolo at Lola ni Luther sa akin sa mismong party nila, kabaliktaran naman ang ipinapakitang pag-uugali ng mommy nito. Hayag-hayagan itong ipinapakita sa lahat na ayaw niya talaga sa akin. Nadagdagan pa ang kontrabida ng buhay ko nang bigla na lang dumating si Daniel kasama si Alvira. Ayaw ko sana silang pansinin pero itong si Alvira na mismo ang lumapit sa akin at naunang bumati. Hi Alexa, nakangiti nitong sambit. Pinakatitigan ko siya at hindi ko maiwasan na magtaka dahil wala man lang ako nabasang kahit na anong kaplastikan sa pagmumukha nito. Genuine ang ngiti sa labi at nagmumukha siyang anghel sa harapan ko. Hi, malamig ang boses na bati ko sa kanya. Sa muling pag-ikot ng aking paningin, isang tao na naman ang nakita ko na ayaw ko sanang makita. Walang iba kundi si Lindsay, na magiliw na sinalubong ng mommy ni Luther. Hindi ko nalang pinansin pa as sakto naman na nag-umpisa na ang program. Nagsalita ang lolo at lola ni Luther para magpasalamat sa mga bisitang dumalo. Pagkatapos nag-umpisa na ang masayang party. Hindi naman ako iniiwan ni Luther sa lahat ng oras. Palagi siyang nakaalalay sa akin. Nababasa niya marahil sa mga mata ng mommy niya na kulang na lang ay tuklawin ako. Nauhuli niya marahil kung paano ko tingnan ng masama nito. Luther, I'm tired na. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko na mapigilan pang wika sa kanya pagkalipas ng halos 2 oras. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong pagtitipon. At kung hindi lang dahil kay Luther, never talaga akong pupunta sa mga ganitong party. Ganun ba? Sige, magpapaalam lang tayo kay na lolo at lola. Tapos aalis na tayo. Nakangiti niyang sagot sa akin at inakay niya na ako papasok ng bahay. Nasa kwarto na daw ang 2 matanda. Pagkatapos nilang magpasalamat kanina sa mga bisita, tumaas daw ang presyo ng dugo ni lolo kaya kailangan daw nitong magpahinga na muna. Hindi tuloy nila na-enjoy ang party. Yun nga lang habang naglalakad kami papasok ng bahay. Narinig namin ni Luther na may biglang tumawag sa pangalan niya. Ayos lang ako, puntahan mo na muna siya. Hintay na lang kita sa loob. Nakangiti kong wika sa kanya. Napansin kong alanganin pa akong iniwan ni Luther. Pero nakinig din naman siya sa akin. Sinabi niya na hintayin ko daw siya sa loob ng living room. Nakaagad ko namang sinang-ayunan. Nakipagkamustahan si Luther sa lalaking tumawag sa kanya. Samantalang ako, tuluyan ang pumasok sa loob ng mansyon. Yun nga lang pagkapasok ko sa loob, isang impit na pagtili ang narinig ko at mula sa hagdan ay nagulat na lang ako nang makita kong pagulong-gulong pababa si Mrs. Charlotte Blanco. Ang malditang mommy ni Luther, pabagsak niya sa ibaba. Kagad na umagos ang dugo nito sa ulo, biglang kinain ng kaba ang puso ko at napatingin ako sa kung sinong nasa hagdan. At nakita ko si Lindsay. Namumutla ito at halatang takot na takot. Anong ginawa mo? Malakas ang boses na tanong ko sa kanya. Sunod-sunod naman ang ginawa niyang pag-iling, patakbong bumaba ng hagdan at pagkatapat sa akin, hinawakan ko siya sa braso. Saan ka pupunta? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi. Aksidente ang lahat. Kasalanan niya kaya siya nahulog sa hagdan, kaya bitawan mo ko. Galit niyang wika at nabitawan ko rin siya kaagad. Nabigla niya na lang tabigin ang kamay ko. Pagkatapos noon, mabilis na siyang naglakad palabas ng mansyon. Naiwan naman ako hindi malaman ang gagawin ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Tatawagin ko ba si Luther para sabihin sa kanya ang nangyari sa ina niya o titingnan ko ba na muna ang kalagayan ng mommy niya? Hindi ko alam. Sa huli nagpasya akong umalis na muna para puntahan si Luther kaya lang bago ako nakaalis. Isang malakas na sigaw ang malingaw-ngaw sa buong paligid. Sigaw yon nang kung hindi ako maaring magkamali ang kasambahay na nakararating lang din. Pagkatapos noon, nagtatakbo na to palabas ng mansyon. Mabilis ako napasunod sa kanya. Pero bago ko siya naabutan, napansin ko nakalapit na siya kay Luther. Napansin kong kaagad na napalingon si Luther sa gawi ko at mabilis na naglakad palapit sa akin. Luther, ang mami mo! Ang mami! Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya na lang ako lagpasan. Diretso ang kanyang lakad at nakita ko na lang kung paano niya dinaluhan ang kanyang ina. Mabilis naman ako naglakad palapit sa kanya para sana sabihin ko anong nakita ko pero nagulat na lang ako nang mula siya pagkakaupo sa gilid ng katawan ng kanyang ina. Bigla siyang tumayo at tinulak ako. Anong ginawa mo? Ano ang ginawa mo sa kanya? Nanlilisik ang mga matang tanong niya sa akin. Pakiramdam ko biglang nagdilim ang buo kong paligid.
Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Sir, kitang-kita ko po. Siya po ang dahilan kaya nahulog sa hagdan si ma'am. Itinulak niya po. Narinig ko namang sambit ng kasambahay sabay turo sa akin. Hindi, Luther. Hindi ako. Kinakabahan ko rin kaagad na depensa sa sarili ko. Kaya lang, isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Biglang nagdilim ang buong paligid ko. Kasabay ng pagkatumba ko sa malamig na sahig ng mansyon. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, ay nasa isang madilim na lugar na ako. Pinilit kong pakaisipin ko ano ba talaga ang nangyari at nang biglang dagsa. Sa isipan ko ang lahat bago ako nawalan ng malay. Ay wala sa sariling dali-dali ako napabangon pero muli ding napahiga ng maramdaman ko. Ang kirot sa aking pisngi. Luther, Luther, tawag ko sa pangalan niya. Sobrang dilim ng buong paligid at wala akong makita na kahit na ano. Hindi ko mapigilan ang mapaiyak. Luther, Luther, nasan ka? Tawag ko ulit sa pangalan niya. Napansin ko ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan ng silid, kasabay ng pagbaha ng liwanag sa buong paligid. Nang mapatingin ako sa pintuan, ay ganun na lang ang tuwa na naramdaman ko nang masilayan ko si Luther. Luther, nasaan ako? Nakakatakot ang lugar na ito. Bakit ang dilim? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Seryosong mukhang naglakad siya palapit sa akin at ganun na lang ang gulat ko. Na bigla niya na lang akong sampalin. Sinadya mo yun, hindi ba? Inihulog mo si mommy sa hagdan dahil galit ka sa kanya. Galit niyang sigaw sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. No, hindi totoo yan. Hindi ko ginawa yun. Si Lindsay, tama si Lindsay ang... Shut up! Magsisinungaling ka pa ba? Hanggang ngayon pa ba naman, magsisinungaling ka pa rin ba sa akin? Galit niyang sigaw at walang sabi-sabing bigla niya na lang akong hinawakan sa aking liig. Diniin niya ang kanyang kamay sa leeg ko, kaya nahirapan akong huminga. Pilit akong kumakawala sa kanya pero mas malakas siya kumpara sa akin. Alam mo ba kung anong sitwasyon ni mommy ngayon? Critical. Critical siya dulot ng pagkakahulog sa hagdan. Galit niyang sigaw sa akin. Hindi ko na mapigilan pa ang maluha. Nagdidilim na ang paningin ko at anumang sandali ay alam kong malalagutan na ako ng hininga sa ginagawa niyang pagsakal sa akin ngayon. Luther, tama na. Baka mapatay mo siya. Hayaan mo na lang kasi ang batas na lumitis sa kanya. Hindi mo dapat bahiran ng dugo ang mga kamay mo dahil lang sa walang kwentang babae na yan. Narinig ko namang sambit ng isang boses ng babae. Sa nanlalabo kong paningin, napansin ko si Lindsay na kasunod si Elvira habang kasunod din si Daniel sa kanila. Ilang segundo na lang at alam kong katapusan ko na nang biglang bitawan ni Luther ang pagkakasakal sa leeg ko. Sunod-sunod na pag-ubo ang kumawala sa lalamunan ko nang gawin niya yon. Habol ko din ang aking paghinga. Wala akong kasalanan. Luther, maniwala ka sa akin. Hindi ko tinulak ang mami mo. Imposibleng ako nagtulak sa kanya gayong pagkapasok ko sa loob ng mansyon. Nakahandusay na siya sa sahig. Umiiyak kong sambit. Umaasa pa rin ako na sana paniwalaan niya ako pero nang titigan niya lang ako ng masama. Lalo akong napahagulhol ng iyak. Huwag kang maniwala sa kanya, Luther. Nakita ko. Tama, nakita kong paano niya tinulak si tita kagabi. Sabat naman ni Elvira. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi totoo yan. Galit ka lang sa akin kaya gusto mo kong idiin sa kasalanan ng hindi ko nagawa. Luther, makinig ka sa akin. Kahit kailan, never ako nagsinungaling sa'yo. Naging tapat ako sa'yo kaya sana maniwala ka sa akin, please. Please, Luther. Umiiyak akong sambit pero isang malakas na pagsipa ang ginawad niya sa akin. Lupaypay ako napahiga sa malamig na semento ng silid. Hanggang ngayon pa ba naman magsisinungaling ka pa rin sa akin? Hanggang ngayon pa ba naman gagamitin mo pa rin sa akin ang inosente mong mukha para paniwalaan kita? Ha? Galit niyang sigaw at muli akong napaigik sa sakit nang muli niya akong sipain. Ito ang tandaan mo, Alexa. Kapag may masamang mangyari kay mommy, una kitang ibabaon sa libingan. Galit niyang sigaw bago mabilis na humakbang nang iniwan niya ako dito sa silid. Kaagad naman ako napahagulhol ng iyak. Tingnan mo nga naman, hindi ko akalain na aayon pa rin pala sa akin ng pagkakataon. Sabi ko naman sa'yo makakaganti din ako sa'yo, sis. Narinig kong sambit ni Elvira, tas kwatong naupo sa tabi ko sabay haplo sa pisngi ko.
Ngayon mo gamitin ang ganda mo kay Luther. Tingnan ko lang kung pakikinggan ka pa niya. Nakangisi nitong muling bigkas. Pagkatapos noon, hinawakan niya ako sa aking buhok at walang sabi-sabing inuntog ang ulo ko sa sahig. Malakas na tawanan sa buong paligid ang narinig ko bago ako nawalan ng ulirat. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawalan ng malay at muli ako nagising na namamanid ang aking katawan. Nakahandusay ako sa malamig na semento ng silid na ito at kadiliman ng kaagad na sumalubong sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. Sa kabila ng sakit ng katawan na nararanasan ko, ramdam ko ang gutom. Hindi ko na alam kung anong oras na at nasaan ako. Hindi ko rin alam kung ilang oras na ako nawalan ng malay. Hindi ko mapigilan ang muling mapahagulhol ng iyak. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng awa sa aking sarili. Hindi ko inaasahan na dadanasin kong ganitong kasakit na parusa ng kapalaran sa akin. Hindi ko inaasahan na basta na lang akong tatalikuran ni Luther. Gamit ang natitira kong lakas, dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahandusay sa malamig na semento ng silid. Pagkatapos noon, dahan-dahan ako naglakad patungo sa pintuan. Pagkadating ko doon, kaagad kong pinihit ang seradura at ganun na lang ang panlulumo ko nang mapansin ko na nakalak iyon. Paano ako makakalabas sa silid na ito? Paano ko matatakasan ang bangungot na nangyari sa buhay ko? Umaasa ako na sana panaginip lang ang lahat. Umaasa ako na sana lalabas din ang katotohanan. Pero panaginip lang ba talaga ang lahat? Hindi ito isang panaginip dahil ramdam kong pananakit ng aking katawan. Hindi ko na mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Naglakad ako patungo sa pinakasulok ng bahagi ng silid at patalong kong naupo. Masakit ang buo kong katawan at gutom na ako. Kung hindi ako babalikan ni Luther, tsaka kung mamamatay ako sa mismong silid na ito. Lalo ako napahagulhol ng iyak. Kung may ibabalik ko lang ang lahat, sana hindi na lang ako umalis sa tabi ni Luther ng gabing iyon. Wala sana ako ngayon sa kalagayan kong ito ngayon. Muli ako napatingin sa pintuan ng dahan-dahan yung bumukas. Kahit na papaano, muling nabuhay ang pag-asa sa puso ko nang iluwa ang figura ni Luther. May mga kasama siya at ang mapatingin siya sa akin, kitang-kita kong galit sa mga mata niya. Nasa ICU si Mommy at kailangan niya ng dugo. Kasalanan mong nangyari sa kanya and since pareho kayo ng blood type ni Mommy, sa'yo kukunin ang dugo na kailangan niya. Seryoso niyang bigkas. Kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat. Sunod-sunod na pag-iling ang naging sagot ko. Sa sitwasyon ko ngayon, tsaka kung ikakamatay ko kung sakaling kunan niya pa ako ng dugo. Hindi maayos ang kalagayan ko. Ramdam ko rin ang panghihina ng katawan ko. Luther, paawa ka sa akin. Huwag mo naman itong gawin sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya tinulak sa hagdan. Nakikiusap at umiiyak kong sambit. Pero nagmistula siyang parang bingi. Hindi niya ako pinakinggan. Bagkus sanay niya sa niyang mga kasama niya na igapos ako. Gustuhin ko mang pumalag pero walang panamang lakas ko kumpara sa lakas nila. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Umiiyak kong sambit. Nagawa nilang iturok sa akin ang karayom sa aking ugat. Ramdam ko na rin ang pamamanhid ng braso ko kung saan nakaturok ang karayom na kung saan naging daanan para maitransfer ang dugo ko sa isang blood bag. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo ito sa akin, Luther. Pagsisisihan mo ito at siguraduhin mong mamamatay ako kung hindi. Babalikan kita. Babalikan ko kayong lahat. Nangihina kong bigkas. Sa bawat minuto na nagdaan ay ramdam ko ng pamamanid ng aking katawan. Bumibigat na din ang talukap ng aking mga mata. Sir, sapat na pong dugo na nakuha natin sa kanya. Kapag itinuloy-tuloy pa po kasi natin ito, baka mag-collapse ng ilang internal organs niya at maging dahilan pa ito ng kamatayan niya. Narinig kong sambit ng taong nag-facilitate sa pagkuha ng dugo ko. Ituloy-tuloy niyo lang. Hayaan mo siyang mamatay. Isa siyang kriminal at wala siyang karapatang mabuhay dito sa mundo. Narinig kong bigkas ni Luther na parang isang matalim na bagay na sumugat sa puso ko. Kung nangihina ako ngayon dahil sa ginawa nilang pag-extract sa dugo ko, mas nakakapanghinang katagang binitawan niya. Hanggang sa muli kong naramdaman ang pagdilim ng buo kong paligid. Alam kong katapusan ko na. Well, mas mabuti na din sigurong ganito. Kaysa naman matagal pa ako at patuloy kong dadanasin ang kalupitan mula sa mga kamay ni Luther.
Gamit ang lalalabo kong mga mata, tinitigan ko ang galit na mukha ni Luther. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng malungkot na ngiti sa labi ko. Nagkamali ako na nagtiwala ako sa kanya. Kay bilis niya akong husgahan. Kay bilis niyang naniwala sa mga tao na kapaligid sa kanya. Kung ngayon man ang naging katapusan ng buhay ko, kung sakaling may susunod pang buhay, siya ang taong gusto kong iwasan. Siya ang taong ayaw ko nang makadaupang palad pa kahit kailan. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ang lahat dahil feeling ko nakalutang ako sa alapaap. Nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa aking pisngi. Gusto kong imulat ang aking mga mata pero feeling ko hinang-hina ako. Alexa, hold on, okay? Ililigtas kita. Promise, ililigtas kita. Narinig kong wika ng isang familiar na boses na halata sa boses ang pagkataranta. Gustuin ko mang imulat ang aking mga mata pero hindi ko kaya. Gustuin ko mang igalaw ang aking katawan pero parang wala akong lakas. Hanggang sa namalayan ko na lang ang pagsayad ng likod ko sa isang matigas pero malamig na bagay. Pagkatapos noon, puro kadiliman na ang sumalubong sa akin. Samantala, patay na ba? Seryosong tanong ni isang maganda at sexing babae habang nakikipag-usap gamit ang kanyang cellphone. Yes ma'am, sinigurado namin na sa pagbalik ni Sir Luther sa warehouse. Wala na siyang maabutan kung hindi abo na lang. Proud na sagot ng kausap nito. Good, very good. Sabi ko na nga ba't maasahan ka eh. Ang bayad sa'yo itatransfer ko na lang sa bank account mo. Magpalamig na muna kayo at tatawagan ko na lang kayo ulit kapag kailangan ko pa ng serbisyo nyo. Nakangising sagot naman ng babae na walang iba kung hindi si Lindsay. Yes, siya nga, ang nag-iisang Lindsay na walang takot na pumatay mapasa kanya lang ulit si Luther. May inutusan lang naman siyang mag-hired killer para sunugin ang warehouse kung saan nakakulong si Priscilla Alexa. Ayon na kasing magbakasakali pa, gusto niyang mamatay ang babaeng yun para wala na siyang kaagaw pa kay Luther. Naniniwala siya ng feelings ng tao ay nagbabago. Maaaring galit ngayon si Luther sa babaeng yon. Maaaring bukas ay magbabagong pagtingin niya dito. Mas mabuting unahan niya na ang lahat at patayin na lang si Alexa. Kaysa naman, kakaba-kaba pa siya. Advance kaya siyang mag-isip. Ayaw niya magkaroon pa ng balakid ang muli niyang pag-angkin kay Luther. Kaagad na gumuhit ang nakakatakot na ngisi sa labi ni Lindsay. Hindi niya akalain na kagaya pa rin ng dati si Luther. Matapang pero mabilis utuin. Ngayong patay na si Alexa, masasolo niya na to. Kahit na gumaling ang ina ni Luther na nasa ICU ngayon. At kahit na malaman pa nito na siya ang nagtulak dito sa hagdan, mapapatawad siya nito. Dahil simula pa noon, boto na sa kanya ang ginang. Baka matuwa pa ito sa kanya kapag ibinalita niya dito na patay na ang babaeng gusto nitong burahin sa landas ng kanyang anak. Bayad na ang hitman? Paano naman ako? Nasa masayang pag-iisip ang dalagang si Lindsay nang biglang dumating si Alvira. Nakangiti niya itong tinitigan sabay labas ng isang tseke sa loob ng bag niya at inabot sa dalaga. Ikaw nang bahalang magpa-in-cash. Basta ipangako mo sa akin na isarado mo yung bibig mo at kahit kay Daniel, wag na wag mo itong babanggitin. Nagkakaintindihan ba tayo, Alvira? Nakataas ang kilay na tanong niya. Of course, maasahan mo ko sa mga ganitong klaseng sikreto. Alam mo naman ako, matagal na rin akong naiinis sa babaeng yun eh. Imagine, feeling ko nga pumabalik ang feelings ng Daniel ko sa kanya kaya dapat nang namamatay siya. Masyadong salot ang babaeng yun. Ang lakas ng appeal sa mga lalaki. Nakangisig sagot naman ni Alvira. Muling napangisi si Lindsay. Yeah, wala na siya. Patay ng babaeng yun at ang kailangan mong gawin ngayon ay pagtirik siya ng kandila. Mali mo naman, hindi ba? Baka mamaya balikan ka. Natatawa niyang biro kay Alvira. Lindsay, grabe ka naman sa akin. Ang creepy mo. Hindi totoo ang multo, no? At kung totoo man yan, for sure. Kahit na multo ng Alexa na yon, matatakot na magpakita sa atin. Natatawa niyang sagot. Napahalakhak naman ng tawa si Lindsay. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumayo at naglakad palabas ng kanyang condo unit. Balak niyang puntahan si Luther para ipakita ditong pagdamay niya sa emosyon nito. Alam niya kasing sa pagkakataon na ito, alam na ng lalaki ang nangyari sa warehouse at ang nangyari sa pinakamamahal niyang si Alexa. Ang kawawang si Alexa na mismong lalaking iniibig niya ang unti-unting kumitil sa buhay niya.
Well, unti-unti lang naman dahil kahit sang anggulo tingnan. Alam ni Lindsay sa sarili niya na siya ang pumatay sa Alexa na yon at hinding-hindi niya pagsisisihan ang ginawa niyang yun. Para lang sa kanya si Luther at kahit na sino pang babae, ang aali-aligid dito, hindi rin siya mangingiming patayin ito. Naumpisahan niya na ang pumatay na mapasa kanya lang si Luther. Kaya itutuloy-tuloy niya na to. Tama si Lindsay. Pagdating niya nga sa villa ni Luther, sakto namang paalis ito. Halata sa bawat kilos nitong pagkataranta kaya kaagad niya itong nilapitan. Luther, sa ospital ka ba pupunta? Sama ako. Gusto ko ring makita si tita. Mabait niyang wika dito. Tinitigan lang siya ni Luther at mabilis na sumakay ng kotse. Hindi man lang siya pinansin pero hindi siya apektado. Ngayong patay na si Alexa, alam niya sa kanya pa rin ang huling halakhak. Sa kanya pa rin babagsak si Luther at sisiguraduhin niya na sa pagkakataon na ito, hindi na makakawala pa sa kanyang lalaki. Bubuo sila ng masaya at malaking pamilya. Bibigyan niya ito ng maraming anak. Sa naisip na ni Lindsay, muli siyang napangiti. Napahaplos siya sa kanyang tiyan bago bumulong. Wala kang ibang kikilalaning ama ko hindi si Luther lang anak. Mahina niyang bulong, kasabay ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi niya.